Guni-Guni TV. Ako po ay si Marie, 35 taong gulang. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang nakakatakot kong karanasan. Taong 2009, nakulong ako sa correctional sa salang pagnanakaw. Nagawa ko lamang ito dahil sa sobrang hirap ng buhay namin. May liver cancer ang asawa ko noon. Nagtratrabaho naman ako sa isang malaking kumpanya. Kailangan ng maoperahan ang asawa ko. Kailangan namin ng malaking pera. Ayokong mamatay ang asawa ko. Kaya naisipan kong gumawa ng masama. Ninakaw ko ang pera ng kumpanya namin. Nalaman ito sa opisina at pinakulong ako. Nakulong ako sa salang pagnanakaw. Ang dalawa naming anak ay nasa mga magulang ko. Namatay din ang asawa ko para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Naisip ko na ako na yata ang pinakamalas na tao. Malungkot sa loob ng kulungan. May mga gabing naiisip ko pagpakamatay. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Naiisip ko ang mga anak ko. Sa loob ng selda ay 70 kami. May kanya-kanya rin kaming kama. Tumayo ako para magbanyo ng araw na yon. Marami ka pang dadaan ng kama bago makarating sa CR. Nang may mapansin akong isang matanda. Parang may sakit ito. Payat na payat siya at nanlalalim ang mga mata nito. Nang matapos na akong magbanyo, sinulyapan ko uli ito. Ilang taon na kaya siya? Ano kayang kaso niya? Bakit siya nakulong? Matagal kaya siya dito? Ang sabi ko sa isip ko. Humiga na ako at nakatulog na rin ako. Maaga kaming gumising. Pinapalabas kami ng selda para mag-exercise. Pagkatapos ay pipila para kumuha ng pagkain namin. May kanya-kanya rin kaming gawain sa loob ng selda. Oras na ng aming pahinga. Pumasok agad ako sa selda namin. Nakita ko agad ang matandang babae. Natumba ito. Agad ko siyang nilapitan at tinulungan ko siyang tumayo. Tinanong ko kung kumain na siya. Hindi pa daw. Kumuha ako ng pagkain. Pinakain ko siya. Ang iba naming kasama sa loob ng selda ay walang malasakit sa matanda. Parang hindi nila ito nakikita. Parang pinandidirihan pa nila ito. Lagi kong kinakausap ang matanda. May mga anak pala ito sa probinsya. Simula raw nang nakulong siya, ay hindi man lang daw siya dinalaw ng mga ito. Isang gabi, papunta ako sa CR nang makita ko si Lola na hindi na humihinga. Patay na pala ito. Nalungkot ako at naawa ako sa matanda. Namatay siya nang hindi man lang nakikita ang kanyang mga anak. Ilang araw na ring nailibing ang matanda. Nang nagkukwentuhan ang mga kasama ko sa selda,
Pinag-uusapan nila na nagmumulto raw ang matanda. Magsi-CR daw ang isa naming kasama nang nakita raw niya na nakahiga ang matanda sa kama niya. At ang isa naman naming kasama ay tinabihan daw ng matanda sa higaan niya. Kaya takot na takot raw ito. Pinapakinggan ko lang sila, pero medyo natakot ako. Hating gabi na nun, nang may narinig akong sigaw. Nagising kaming lahat, tinignan namin kung saan nanggagaling ang sigaw. Sa labas pala ng aming selda. Ang isa pala sa mga gwardiya ng correctional. Nakita raw nito ang babaeng matanda na naglalakad. Kaya pagsapit ng gabi ay nagkakatakutan na sa aming selda. Ang iba naming kasamahan ay gusto nang magpalipat ng ibang selda. Isang gabi, nakaramdam ako ng pagsakit ng tiyan. Natakot ako na pumunta sa banyo, kaya tiniis ko ito. Nang hindi ko na matiis, ay nagmadali akong magpunta sa CR. Hindi ako tumitingin sa dating higaan ng matanda. Nang matapos na ako mag-CR, nawala sa isip kong mapatingin sa higaan ng matanda. Laking gulat ko nang nakita ko ang matanda na nakaupo ito sa kanyang kama. May itinuturo siya sa akin sa ilalim ng kanyang kama. Gusto kong sumigaw. Wala namang boses na lumalabas. Nangilabot ako, parang hinang-hina. Maya-maya lang, nawala na ang matanda. Unti-unti na rin akong nahimasmasan. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa higaan ko. Kinabukasan, kwento ko sa mga kasama ko ang nangyari. May isa kaming kasama na naglakas loob na tignan ang nasa ilalim ng kama. Nakita namin ang mga picture at mga sulat ni Lola sa kanyang mga anak na hindi niya naibibigay. Inipon niya ang mga ito. Kinuha namin ang mga ito at ipinadala lahat ang mga sulat sa mga anak ni Lola. Simula nang nangyari yon, ay hindi na muling nagpakita si Lola. 2015 nang ako'y lumaya. Sa ngayon, kasama ko na ang mga anak ko at masaya kaming namumuhay. May mga araw na naaalala ko pa rin ang matanda. Iniisip ko, bakit inipon lang niya ang kanyang mga sulat? Bakit hindi niya ito pinapadala sa kanyang mga anak? Siguro meron siyang malalim na dahilan na siya lang ang nakakaalam. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.